Maligayang araw sa ating lahat. Ako si Aaron John Nambang. Ito ang aking daily devotion sa araw na ito. Nakabatay po ito sa ginagawang daily devotion series ni Pastor Russell Ocampo na 365 Daily Devotion. At yung tatalakayin nating paksa para sa araw na ito ay The Light Has Dawned. Scripture naman po natin ay Matthew chapter 4 verse 16. The people living in darkness have seen a great light. On those living in the land of the shadow of death, a light has dawned. No? So, meron tayong tatlong teaching. No? So, una is Jesus is the light of dawn. So, ayon sa naalala ko at ayon sa naiintindihan ko, so, very normal talaga sa tao, kahit sino man yan, kahit yung past pa lang talaga, yung time of Jesus, or even further back, hanggang sa ngayon, na likas talaga sa tao na mamuhay sa kadiliman, no? Mamuhay sa to live in the dark, no? To live in darkness. And because of that, masasabi talaga natin na ang tao ay likas na makasalanan talaga. At ang si Jesucristo ay nagiging liwanag, no? In our life, in any person's life, from way back in the past up to now, siya lang ang nagiging liwanag kung saan yung liwanag niya ang nagiging daan natin para magkaroon ng pagbabago, no? To see, no? Ano ba yung ginagawa ng liwanag, no? It exposes, it shows. In order for you to see what's wrong with yourself, kailangan mong tutukan niya ng talaga ng ilaw, no? Parang flashlight lang yan. Nung pag nag-ayos ka ng kotse, kailangan mo talagang tutukan niya anong inaayos mo doon. Para makita ano ba yung mali sa'yo, no? So, the light shows that we are sinful. So, Jesus shows that we are sinful. Jesus shows that we have problems. Na pinapakita talaga sa atin na meron talaga tayong mga problema, no? And dahil doon, nakikita natin yung mga kakulangan natin bilang tao. At sa ganun, pag nakikita natin ang kakulangan natin, dahil kay Jesucristo nagbabago tayo at nagkakaroon rin tayo ng repentance, no? So Jesus is the light of dawn, yung pinaka light that begins the change, no? So yung pinaka smallest light that lets us see, lets us begin change in our life, na binuhay natin na puro na ng kadiliman, puro na ng kamalian, no? So, next teaching is Jesus reveals truth against lies. So, reveals truth against lies. So, kagaya ng sinabi natin, na we live in a world of darkness. And kasama na rin din yung mabubuhay tayo sa isang mundo na puro ng hindi totoo, puro kasaniwalingan. Dahil naniniwala tayo, no? Na in this world of lies na we are safe, we are good, we are kind, madami, no? Sa naintindihan ko na lahat tayo nakakala natin we are safe, na we're living this perfect life, in this perfect world na kung saan walang mali, wala tayong ginagawa mali. Kung may ginagawa man tayong mali, it is natural, it is normal, it is human. No, no? Jesus reveals the truth against lies, na hindi lahat na nakikita natin, na nagiging kasanayan o kaugalian natin o nakikita natin sa mundo ay tama. So Jesus reveals in the world of lies na ginagawa natin na we are living in a world of a false truth, na akala natin na yung ginagawa natin hindi masama, pero in truth, masama talaga. Nakasanayan lang natin or naniniwala lang tayo na hindi na ito masama. And Jesus is the light that shows us that many of our characteristics, behavior are unacceptable talaga. No? Last is Jesus has victory over darkness. So, syempre, hindi na kaningin topic natin ay itong buong mundo ay namumuhay sa kadiliman, namumuhay sa kasalanan, namumuhay sa kasinungalingan. At sa ganon, si Jesucristo ang magtatagumpay over, no? He will attain victory over darkness, no? Siya yung pinaka magiging pagbabago. Siya yung pinaka-rason ng pagbabago, no? Siya yung pinakaliwanag kung saan magiging rason na bakit nagsimula ang pagbabago at pinakalakas natin para magbago, no?
through this light, it will shine on us, no? As Victor was, it will shine on us in the people in this world, in the darkness, so that we can see what's wrong with ourselves, so we can adjust ourselves, so we can maintain order. Kasi isipin mo na, in a world na walang ilaw, wala talaga magiging order yan dahil wala kayong nakikita. Then, if you can't see anything, no, you're unable to fix anything as well. So, which is where we are able to see yung purpose of light in our world na kung saan we're able to see the cracks in ourselves. Kasi pag tinapatan mo sa sarili mo, doon mo lang makikita yung mga kakulangan mo. Doon mo lang makikita yung mga problems mo in a relationship and other things in your life. And through that, nanaliwanag na hindi yun mali na nakita mo yung mga maling mga bagay. At sa ganun na nakita mo na yung mga mali, doon ka lang pwede magkaroon ng totoong pagbabago. No? Only through Christ. Kasi only Christ is the one who has the light to show you change. No? And sa ganun na hindi na tayo namumuhay na sa mundong madilim talaga, yung punong-puno na kasalanan, punong-puno na kasinungalingan, na mabilis lang gumawa ng kasalanan dahil di na pa natin nakikilala si Yesu Cristo. Pag di mo pa nakikilala si Yesu Cristo, mabilis lang talaga gumawa ng kasalanan dahil kailan nangyayari ang mga masamang mga bagay pag madilim na walang nakakita sa iyo. Baka kaya mo bang gumawa ng kasalanan pag nakatapat talaga sa yung ilaw, nakatapat sa iyo, spotlight, no? Impossible. Ano naman impossible? Can be done, but still, mas mahirap gawin, no? You are exposed to everyone around you. So, yun lamang. Salamat sa pakikinig at mabuhay.